Magandang umaga na naman sa inyong mga ka-technician. So may ayusin tayo ngayon na electric kettle, ayaw gumana, walang power. So try muna natin bago natin tignan yung ano ang sira nito. So isasaksak natin, saka natin bubuhayin yung switch. Yan, yun na natin yung switch. Pero ayaw pa rin gumana. So, kailangan natin i-check to kung ano ang kanyang problema. Kung bakit ito ay ayaw gumana. So, kailangan natin buksan. Tatanggalin natin yung mga screw sa ilalim. So, linisan natin kasi medyo may kalumaan na tong electric kettle na to. Tanggalin natin yung tatlong screw sa ilalim. Kailangan natin check, baka konti lang kasi ang sira ito bago tayo bibili ng panibago para mapakinabangan muna. So ito yung loob niya. So nandito yung power light. Pag tinitignan natin dito sa loob, parang okay naman yung mga wirings. Pero kailangan natin i-check to, gamitin ang multimeter. Unahin natin i-check yung heater niya, kung okay pa, gamit ang tester. So i-set natin yung tester sa times 10 para sa continuity checking natin kung okay pa tong heater niya o hindi na. Ito kasi yung pinaka main na part niya para uminit yung tubig. So yung nagpapainit sa tubig. So set natin sa 0 yung tester. I-check natin. Malinis naman siya, ka-technician, yung mga terminal, parang wala naman sunog. Yun, may continuity yung heater niya. So okay yung heater. So may pag-asa pang mabuhay ito. Ano kaya ang sira nito? So check natin yung switch. Baka nag-lose contact na tong switch nito. So paano ba buksan, tanggalin tong cover ng switch? So hanapin natin dito kung may mga screw. Check muna natin tong mga terminal dito sa likod kung may continuity. Wala talaga. Hindi pumapasok yung supply sa loob. Hindi natin na-testing. So kailangan muna natin tanggalin tong cover para maano natin yung mga screw dito sa handle para makita natin yung
terminal ng switch. Meron siyang dalawang screw dito sa ibabaw na ating tatanggalin. Matagal na namin ginagamit to, pero ngayon lang siya nasira. Wala pang pambili ng panibago, kaya repair muna natin kung kaya pang i-repair. Ito, dito na yung nabuksan na natin yung cover ng switch. Check natin tong switch niya kung gumagana pa. So, check ulit natin gamit ng multimeter. So, naka times 10 tayo sa setting sa resistance. Check lang natin yung continuity. Pa-power on natin. Check natin. Dikit natin mabuti yung test probe natin. Yun, gumagana pa, mga ka-technician. So, maayos ang switch, maayos din ang heater. So, ano pa ang i-check natin? Ibalik natin tong cover ng switch at i-check natin yung thermal switch dun sa ilalim. May thermal switch dun sa ilalim, baka doon may problema. Ang trabaho ng thermal switch, siya yung pumapatay sa heater kung na-meet na niya ang kanyang init, kung sapat ng kanyang init para hindi mag-overheat. Siya yung nag-on off ng heater. So, balik muna natin tong cover ng switch kasi okay naman siya. Check natin yung thermal switch sa ilalim. So, tetest natin yung contact ng thermostat sa ilalim. Pero kailangan muna natin buksan, tanggalin yung tatlong nut para masilip natin yung mga contact niya sa ilalim. May parang plate ito sa ilalim na pag umiinit, pumipitik siya na siyang mag-aangat dun sa switch para mamatay yung heater kapag sobra na yung init. So, parang automatic niya
Yun ang i-check natin. Yan na. So may dalawang dito, bilog na plate na parang may spring. Na pag ninitan, nagre-react tong plate na to. Siyang mag-switch. Pag nag-react siya, iaangat niya yung contact. Hindi na dumidikit dun sa hindi na siya mag-switch on. So, yun ang i-check natin. Gamitan natin ng multimeter para mas ma-check natin mabuti. So, check natin yung ilalim. Kung ano ang problema. Yun, may parang natunaw na plastic sa ilalim na kumalang doon sa contact. Natunaw yung plastic niya. Yun, walang connection tong isang line niya, isang linya. Walang connection. Nag-loose contact sila pareho. So, kailangan natin check yung ilalim kung bakit walang contact. Yun, pumapalo pag sinusungkit natin sa ilalim ng test prod. Siya, kung may continuity siya. Hindi siya masyadong dumidikit. Yung contact ay may gap, kaya hindi masyadong nagko-contact. Pag pinipress natin, gumagana siya. Kaya ito yung sira niya kung bakit hindi namandar yung heater natin. Titingnan natin kung pwede pa natin gawan ng paraan to para mapagana natin. Ito, tinanggal ko yung plastic na nakadikit sa ilalim na siyang kumakalang doon sa isang contact niya dito sa may thermal switch niya. Yun, may contact na siya. At tinanggal natin yung nakakalang na plastic. Titignan natin kung saan galing yung plastic na natunaw na siyang kumalang sa ilalim. Yung ito sa socket niya. Siguro uminit to dahil sa hindi naglapat yung socket. Kaya natunaw, uminit yung pinaka terminal lang socket niya. So, balik na natin itong mga connections niya. Check natin ulit. Iyan natin itong switch. Tapos, check natin dun sa socket niya kung okay na. Yun, nawawala yung contact. Nawawala. Ibig sabihin po, bitaw yung contact ng thermostat. Yun, okay na.
Hindi lang masyadong napadikit yung test probe natin. Yan, meron na siyang continuity dito sa may socket. So, pero parang naglulos dito sa isang contact na pinanggalingan ng yung natunaw na plastic, na deform na yung niya, yung lalagyan. Hindi na siya dumidikit na mabuti sa contact. So ito yung gawan natin ng paraan para gumana. Naglulos contact siya, mga ka-technician. Yun. Minsan meron, minsan wala. Na-deform yung contact niya. So ito yun na yun lang yung gawan natin ng paraan. Maglalagay tayo ng dito. Lagyan natin ng jumper itong isang line niya. Maka-automatic pa rin naman to dahil meron pa yung isa na contact niya na gumagana naman ng maayos. Double check lang natin kung okay na talaga. Yun, okay na. Pwede natin ibalik yung mga terminal ulit para sa final testing na natin. Kailangan natin gabit ng mahigpit tong mga terminal kasi pag nag-loose contact to, umiinit, pwedeng magiging dahilan para masira na naman ulit. Kaya ilagay natin siya ng hindi nag-loose connection. Yun, okay na. Okay na talaga. So, pwede na natin ibalik itong takip para matesting. So, final check muna natin. Okay na talaga. Wala na yung loose connection kagaya kanina na parang konti lang yung dumidikit. Magandang klase naman tong mga electric kettle na to kasi may mga protection siya. Meron din kapag kumukulo yung tubig, nagsha-shut off na yung pinaka-switch na mismo. Tapos itong ilalim may thermal switch pa dito na dalawa, kaya safe rin naman tong gamitin.
Halos 3 taon na namin itong ginagamit. Ito, sasaksak na natin. Testing natin. May ano na. May power na. Nakasaksak na yan. Hintayin na natin uminit. Saglit lang uminit to. Yun, kumukulo na. Okay na. Pwede na ulit gamitin. So, maraming salamat sa panonood ng aking channel. So, sana huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe sa channel ko. So, maraming salamat.